Si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang nasa ating linya ngayon. Chairman, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Ay, si Lala, sorry. Magandang umaga, Lala Good Joel. morning po. Oo, kamusta ang ating... nai-konsulta nyo na ba kay Secretary Banoy at pwede nyo na sabihin sa amin kung magkano po ang maaaring itaas o inaprubahan po ninyong pagtaas po sa, sa singil po sa pasahe? Hindi, pag-uusapan po namin pa ni Secretary Banoy, no? So, hindi ko pa pwede ilatad kasi baka may pagbabago pa. Oho. Pero we will be presenting to the Secretary yung aming mga recommendations sa pagtaas ng pamasahe ng mga jeepney, ng mga metro buses, Opo. TNVS, P2P at saka yung ating airport taxi. Pero Chairman, sa inyong mga consideration, kasi meron na talagang matagal na petisyon sila, hindi ho ba? Opo. Hindi pa na-desisyonan. Pero nangyari nga po tong krisis sa buong mundo. Opo. So bahagi po ba ng inyong i-incorporate o bibigyang bigat sa inyong desisyon na inyong nangyari ngayon recently na problema talaga sa mga pagtaas ng produktong petrolyo, Chairman? Opo, partially kinonsider po natin itong bagong pagtaas, no? Kasi tama ka, Lala, no? Even as early as last year, talagang kailangan na natin iakyat yung ating pamasahe dahil marami na umakyat na gastusin. Pero pinactor in sinabi ni Secretary sa amin na i-recompute dahil ka dito sa bagong pagtaas, no? Pero as you know, hindi naman namin kaya i-consider lahat kasi every week tumataas eh. Oo nga po. So there has to be a point na hanggang doon lang itong fare hike na to, hindi pa ho nako-consider itong pagtaas bukas, no? Gaya ganyan. Yes. So amin po we try to bring in yung mga adjustments, no, in the past few weeks. Okay. Narinig ko ang Piston magfa-file ng petition for a 5 peso fare increase. Opo. Nakahain na ho ba yan? O ifa-file pa lamang nila? Wala pa ho. Panibagong hearing ho yan. I'm sure baka iba yung factors of consideration na dinagay po ng Piston, no? So titingnan po natin yan kung sakop na yan nung ilalabas po namin fare increase o hindi pa. Malamang hindi pa kasi today pa nila ipa-file yung fare increase nila, petition. Okay. Yun sa piso, kasi di ba yung piso, Lala, yung provisional na gusto nilang hilingin, na superseded by events na yun eh. Kumbaga na-overtake na po ng mga events yun eh. Yung bang maaring ibigay o yung pag-uusapan pa ninyo ni Secretary Banoy na bibigay na na dagdag singil sa pasahe sa ating mga transport group, malapit ba siya sa 5 piso? Asek Vigor? Malapit pa siya sa 5 piso. Ayaw niyo malapit. parang talagang ayaw niyo muna. Napaisip ako, no? Kasi meron, kaya po ako napaisip. Kasi may 2 components po ang ating fare, no? Yung Sige po. fixed rate, ito yung first 4 kilometers, tapos may succeeding. So yung succeeding, depende kung gaano kalayo ang biyahe mo, no? Yun po ang makaka-epekto kung closer to 5 or farther from 5. Paano po ulit? Kasi may succeeding ho tayo, yung other than the fixed rate, pero po tayong succeeding per kilometer adjustment. Opo, no? yes. So naturally, kung tatakbo ka ng 30 kilometros, no? And assuming iakyat natin ng 10 centimos bawat kilometro, automatically 3 pesos na kagad po yun, no? Doon sa succeeding. So sabi niyo, ang tanong niyo kasi kung closer to 5 mas lalapit po sa 5 piso kung malayo po ang tatakbo niyo, no? Kung 10 centimos ang iakyat natin. Pero yung kanilang yung kanilang hiling no, yun yung Ang iniikiksi na piston yata 5 piso sa unang 4 na kilometro. Kilometro po no. So yung mga succeeding yun, hindi pa mabigat-bigat yun na hindi pa Joel, factored in yun. Mabigat-bigat yun. Kahit ako, isipin ko lang, without prejudging the petition, I have not read it yet. No? They have to show me paano nila kinompute yun. Okay. Ito wala pa hong desisyon, kaya wala pa ho dapat pagbabago, 'di ba ngayon Tama po yun. sa mga pamasahe. Pero meron ata tayong monitor, meron nung nagtataas, meron ho na ba kayong monitor na to, naniningil na ng mas mataas na pasahe? Ang inalaw lang po natin ng Lala is the provincial buses, no? Kasi advance booking po sila eh. Nagbebentam na po sila ng mga trips ho nila sa Holy Week, yung April, no? So yun lang po inalaw natin. Kung hindi, sabi nga nila sa amin, kung magbebenta kami sa
sa lumang pamasahe, lugi naman sila. So kailangan nila Teka, may formula ba yan? na lugi naman sila. Asek, No? may So formula we yan? had to make the adjustment sa provincial buses. Opo, yung provincial buses, yung kanilang paniningil, may formula ba? Kasi baka ako... Gaano kataas Opo. ang pwedeng Oo. itaas? Ang inakyat po dyan mga 35 centavos per kilometer, no? More or less mga 15% po ang inakyat ng ating provincial bus fare. Pero bukod dyan, marami kasing paraan ho naman iniisip din ng gobyerno para tulungan, di ba? Subsidiya, Tama, yan na nga, tama. maaaring pagtaas ng pamasahe. Yung mga libreng sakay. Opo. Ano? Tama ka, Lala, there's no one solution kasi hindi man pwede natin ipatong lahat sa pamasahe, no? Kundi bubulusok yan, tataas masyado. So, as you can see, it's an all-of-government approach, no? Pati yung mga toll rates, tinatrabaho po ni Secretary Bado yun na mapababa para humabawasan ng gastusin yung mga gumagamit ng tollway ng pampublikong sasakyan. Tapos, the same is true for airlines. No? Meron ng mga kinasikaso po ang DOTR para mapababa ang gastusin. Excise taxes on the road already. Yung DSWD naman, itong ating ibibigay simula bukas yung ating subsidiya Sa mga para sa tricycle, driver. jeepney, TNVS, MC taxi at delivery services. Sa unang wave pa lang ho yan. Okay. In effect na ba yung 2.5 billion pesos na fuel subsidy? Napondo sa ilalim ng batas? Nako, I will Asek? have to refer to DOTR. Sila po Okay. ang nakatutok po dyan kung umabot na tayo dun sa $80 per barrel requirement ng batas. Pero ano po yun, Asek, meron timeline yun eh. Kailangan 3 months eh, no? 1 month lang po, 1 month. 1 month na ba? 1 month lang, 1 no? month na lang po, Oo. opo. So, hindi pa siya in effect kasi tatatlong linggo pa lang tayo, no? Na pumapalo po yung... Hindi ko po alam po yan. Okay, sige. Si Secretary Banoy kung matatawagan natin. But in the meantime, ano yung mga bibigyan ho natin na ayuda? I understand, meron na tayong perang ibibigay doon sa mga Opo. transport groups. Ito pong in coordination with DSWD po is yung first wave po natin bukas. Ang kasama po dyan, yung mga NCR po ang ating pilot run is jeepney drivers, tricycle drivers, TNVS drivers, motorcycle taxi drivers, at saka delivery services drivers. Kung nakikita nyo, puro driver po ang ating target po ngayon, no? Opo. Na mabigyan ng subsidiya. Drivers, hindi ba operators kasama? Hindi po, drivers po. Drivers. Para Alright. rekta Para sa rekta sa kanila. kanila. Okay. So, ano po ito? Rekta na ibig sabihin dapat pang fuel lang po ito? Hindi po, it's 5,000 cash po yan na Cash. subsidiya Yung Wow. na pwede nila gamitin para sa kanilang mga gastusin. Hindi lang po fuel, hindi lang po. Okay. Alright. Ayan. Sige. Balikan ko lang po, Adol, kung inyong mamarapatin. Yung sa libreng sakay, may balak ko bang mas palawakin? Kasi syempre lahat buong Pilipinas apektado po. So pwede ba huyang mas tayo, yung mga service contracting natin na system, Opo, mas paano kasama ho po yun yan at sa kailan ating ho mga ang target? nakapilang tulong sa transport sector, no? Yung libreng sakay, tulong rin sa mga commuters. Oo. Meron hong pondo dyan ang ating gobyerno na umigit kumulang 1 billion. Oo. Ang ating lang gusto tingnan, we have already requested all our regional directors to submit their recommendations, no? Kung saan pinaka-epektibo at mas maraming maapektuhan. Makikinabang dito sa ating service contracting. Oo, kasi hindi lang sa Metro Manila, sa probinsya nga mas mahal pa nga po, 'di ba? Opo, Ang gas opo. at diesel, So, baka sila ang nangangailangan. Yun ang din tinitingnan talaga. natin ngayon kung saan pinakamaganda ibigay itong service contracting na to na makakatulong sa pinakamaraming tao. Alright. Yung balak ng piston na mag-file ng fair hike petition, ano ba yung mga petition pa na naka-binbin sa inyong opisina Ang ngayon? nag-file na po last week, 3 po, no? Yung motorcycle taxi, yung UV Express, Okay. at yung regular taxis natin. So, Opo. yun po ay nakasala last week. Paano ang ano niyan? Last week lang po final. Paano So, hingi nila? hihiringan pa ho natin yan. Ano ba ang paano ang patak ng metro diyan? May naglabas na po tayo ng notice of hearing yan. Tapos, ipapastil po natin. Magtatawag po tayo ng hearing. I think the hearing is sometime April. Magkaka-hearing. Magpa-file ho
depende po kung may opposition eh. Kung may opposition, we will allow them to present their evidence. Ang petitioner, magkapresenta rin po ng ebidensya po nila. Then we will do a nationwide consultation para malaman natin ang sentimiento sa ibang-ibang region. Opo. Then we will submit it for resolution after that. Yun lang, medyo matagal-tagal pa ang antayin nila. Medyo Ayan, po oo. kasi palawak po ang ating konsultasyon. We want to make sure that everybody is heard. Oh, bagaman tataas nga ang pasahe, lahat kahit saan ka pumunta, pati bilihin no. Eh yung sa pasahe, ano pa rin naman, effective ang discount sa mga estudyante, PWD at senior citizen. Opo, effective Oo. po yung mga discounts na yan. Tapos of course, i-inspeksyonin natin yung masasakyan pag pinayagan natin na magtaas, no? Siguraduhin po natin, sikapin po natin na yung bibigyan nating authority to increase fares yung maayos na sasakyan. Pag may nahuli kayong nagtataas na hindi pa naman pinapayagan magtaas lalo na sa jeepney, anong mangyayari sa kanila? Nako, i-showcase po natin kaagad yan. Sabay lahat naman tayo naghihirap, ang mga commuters naghihirap. Naiintindihan ko naman natin ang kanilang sentimiento. Pero hindi naman pwede sila lang nakikinabang. Everybody must Pwede follow magsumbong. the rule of law. Pwede magsumbong ang commuter sa inyo, no? Ano bang kailangan nilang kuning detalye sa pagsusumbong? Meron lang ko kami mga social media platforms. Doon lang ko sila magsabi kung nagtaas na, no, para ma-check ko dati mabuti. Oo, Pero pati- meron na ba kayo nahuli? Meron daw kami nahuli na dalawa so far. Yung saang area po nagsusumbong ito, sa amin. Oh. So yan po is subject to show cause na po yan. Hinihiligan na po natin na. Oh, dito ho, Metro Manila. Metro Manila po. Plate number lang ang kailangan. Tama Opo, ba? plate Asek? plate number lang po. Plate number lang. Okay. Opo. Alright. Itong inaasahan naming announcement from LTFRB DOTR, basta na i-konsulta nyo na po kay Secretary Banoy itong taas pasahe. Sa jeep lang po ito. Lahat po yan. Lahat, okay. Jeepney, Petrobus, as kaya sabi ko, P2P at saka yung ating airport taxi. Alright. Okay. Kailan ba namin maasahan yung announcement, Asek? The moment ma-approve, i-announce mo namin kaagad kasi alam natin kailangan to ng ating mga operator at driver, no? At the same time, para maabiso ng husto ang ating mga mananakay. Pero sure po within the week, Asek. Yun ang yun ang aming target within this week po. Alright. Okay. Mamaya ba Sige magkikita kayo ni Secretary Banoy? Magkikita po kami. Ayun. Magkikita kami sa Secretary ba? Alright. Asek, salamat. Antayin ho namin ang anunsyo. Salamat po, Thank you, Joel, thank you. Lala. Okay. Thank you very Salamat much. po. Si Assistant Secretary Vigor Mendoza, mga kapuso.